Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title, Nagkaisa na ngayon ang lahat. Ito ang pahayag ni former PACC Chairman Greco Bellica sa gitna ng mga kumakalat na balita, bagamat hindi pa formal na ipinahayag o kinukumpirma. Magdaraos muli ng isang malaking peaceful rally ang Iglesia ni Cristo ngayong Nobyembre. May post si Attorney Roque, sabi niya kumpirmado na. Kung hindi ako kakamali, parang November 16 or 17. But hintayin po natin ang formal announcement ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Bellica, hindi na lamang mga ordinaryong mamamayan ang gising sa panawagan ng reforma, kundi pati na rin ang mga religious at civic leaders, mga retiradong opisyal ng militar na nagsama-sama para singilin ang pananagutan ng mga sangkot sa kontrobersyal na flood control scandal. So ito ang payag ni Chairman Bellica. Nagkakaisa na ngayon ang lahat ng religious at civic leaders at mga retired military officers upang manawagan ng pagbibitiw ng lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scandal. Giit ni Bellica, ito ay hindi laban ng politika, kundi laban ng bayan para sa katotohanan at moralidad. At panahon na upang manindigan ang mga Pilipino laban sa korupsyon na patuloy na nagpapalubog sa bansa, hindi lang sa baha, kundi sa kahirapan at kawalan ng tiwala sa pamahalaan. Okay, so nagsimula September 21, yung rally nung 21, ang nagiging active na sumama sa peaceful rally ay yung Roman Catholic Church. Sila nang nagsimula. Yung organizers ng Trillion Peso March, mga pari, nandyan. At nagpapasalamat ako sa ating mga obispo at mga kaparian na nagsasalita na laban sa korupsyon. Meron nga isang arsobispo, kalimutan ko yung pangalan, narinig ko, nagho-homily siya, giving sermon to the faithful Roman Catholic. Sabi niya, matanda na ako, sabi niya. Malapit na akong kunin ng Panginoon. But, sabi niya, my prayer, sana maunang kunin ng Panginoon yung mga kawatan. Parang Cara David na galit na ang simbahang Katoliko sa korupsyon. That's for sure. So, salamat. Ito, hindi pa kumpirmadong balita, ang Iglesia ni Cristo maglulunsad na rin ng malawakang rally. Kung kailan, hintayin natin ang formal announcement. Ang alam ko, last month ata nagsalita ang kanilang spokesperson, si Brother Zabala ba yun? Nasabi niya na hindi maganda itong nangyayari. Ayusin ninyo yung binatikos ng Iglesia ni Cristo, yung ICI, bakit hindi i-live stream? Kataka-taka talaga yun. It's a very unpopular decision, yung ICI na secret. So kung nagpahayag ang Iglesia ni Cristo, last month ba yun, sigurado, naniniwala ko na magkakaroon nga ng rally. So, ito na. Ang religious group na nakikita ko nga very active is Roman Catholic Iglesia. Of course, KOJC nandyan. JIL. So, 4 na. Malalaking simbahan ito kung hindi man sabay-sabay ang rally, okay lang. Basta importante, isa yung panawagan, isa yung hangarin. Kalimutan na yung politika ba o religious affiliation. Isa lang ang kalaban natin, itong talamak na corruption na pinabayaan mangyari ng Marcos
administration. Naghuhugas kamay pa ang palasyo. Wala daw kasalanan ang Pangulo sa nangyari. Siya pa daw ang, anong sabi ng Anticler? Siya pa daw ang bida dahil inexpose ng Pangulo yung nangyaring korupsyon. Dahil sa kahinaan niya sa leader, kaya nangyari ang ito. Kung hindi niya pinirmahan yung 2025 national budget, pinagmalaki pa niya na nireview niya yung ayun pala, ang dami pa rin. Wala talaga. Hindi na ako maniniwala sa pahayag ng Pangulong ito. I reviewed 4,057 pages and I have found nothing wrong. Nung nothing wrong, ito na pinagpiyastahan na ng mga kawatan ang budget natin. Biruin mo yan, 421 billion ang budget insertion na Kaya tapos pinagmamayabang na okay daw dahil sa siwalat ng Pangulo sa mga korupsyon, lumaki na daw, bumalik na daw ang tiwala ng foreign investors sa bansa dahil sa isiniwalat niya. Anong klaseng pag-iisip meron ng ating klarong-klaro ang mga businessmen ang nagrereklamo. Yung Employers Confederation of the Philippines Governor, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sabi niya, before pumutok ang issue ng korupsyon, maraming mga foreign investors nagpupunta dito pat nagtatanong, naghanap ng opportunities na magnegosyo. Ngayon, zero. Wala na. Saan yung sinasabi ng Pangulo na bumalik ng investors' confidence in your dreams? Huwag niyo namang insultuhin ang Pilipino sa inyong mga pahayag dahil hindi na kami basta-bastang maniwala. Ano pa yung paliwanag? Yung zero tariff na ibinigay ng Amerika doon sa Thailand, Malaysia, and Cambodia. O anong palusot nila? Ang Pangulo daw ang umayaw sa zero tariff. Ay nako, talagang nakaka-insulto na sila. Ang tingin nila sa Pilipino parang 8-8 lang na hindi marunong mag-isip. Wala nang maniniwala sa inyong mga rason. So, salamat sa mga nagkakaisang mga religious, civic, and of course, retired military officers. Basta, peaceful rally lang, walang violence. Karapatan natin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga naa sa balay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay, ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Karon abot na gyud ang yero. Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo yero. Auntie, pila na din ni katuig imong balay Auntie nga inane na ang itsura? 25 na ni katuig nga balay. Oo.
ko sa Ginoo kay atop na gyud ko kay lista ni akong balay. Oo, lagi. Nga naman ante nga wala man ni na sa 25 ka tuig wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi ante ba? Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na gyud ko balay. O atong Salamat kayo.